Kumusta ho ngayong umaga ang atin ng mga mangingisda? Hanggang ngayon, di pa sila nakakauwi nasa dayo. Kasi alam mo natin, dito sa Manila no? Mula nung magsimula yung dredging and reclamation dyan, wala talagang mahuli dyan Halos mga 80 to 90% nung huli natin dyan dati bago mag-start yung dredging and reclamation ang nawala. Kaya yung mga mangisda natin sa Manila Bay ay doon na lang isda sa bahagi ng Bataan, ng Itambales, pero mga nasa Mindoro, no? Sa may bahagi ng Batangas. Kaya napakalayo na nila ang kanilang nilalautan. Kaya nangyayari doon dahil nagkukulumpungan na sila doon ang konti na yung nahuli. Kaya yung dati-rati na nagagawa nila na lalaot sila sa gabi, kinabukasan, madaling araw, o uwi na sila sa kain na. Ngayon, hindi na sila nagagawa. Naabot sila minsan 3 araw hanggang 1 linggo. Kailangan nila mag-stay para makapag-ipon ng huli para hindi sila malayo. Lalong-lalo pa sa ngayon, no? Yung halos tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina, halos lingguhan, kung hindi ako nagkakamali, kahapon, Martis, ay ikasampu ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Dahil nga sa pagtaya ng mga mangisda, pagtaya natin, bago pa man magdadutang 10 beses ngayong buwan, ay halos 50% na nung gastos sa pagdaot ay napunta sa gasolina. Alam naman natin hindi, di ba? Yung patuloy din na pagdas ng konsumo, pagkain, dagdag na pasan, dagdag na sa hirap sa ating mga mangisda. Yung po bang reclamation dyan sa Manila Bay, talagang natigil na? Pagkamat may utos na nga ang pamahalaan. Hindi po. Patayo sa monitoring nyo. No? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Mula nung August 7, nung nagka-deklara ni Pangulong Marcos na isuspende yung reclamation sa Manila Bay, hindi po natigil yan. Tuloy-tuloy din yung digging, tuloy-tuloy ang reclamation. Kahapon nga lang, galing kami doon sa Nabutas, at yung mga barko na nag-reclaim doon sa bahagi ng Nabutas City ay tuloy-tuloy. Ganun ho, aba hindi sinunod. Talagang sa dyaryo lang at sa radyo, telebisyon, live streaming, mga ganyan lang natigil. Pero yung aktual na paggawa, tuloy-tuloy. Ganun po yung umiiral dingi. Kaya nga nung isang araw, nag-move kami doon sa Mindiola para sa isang buwan, noong itong September 7, nag-move tayo, rally tayo doon sa Mindiola para ipaabot sa Malacanang mismo na hindi totoo, na huminto yung suspende yung operation ng dredging and reclamation sa Manila Bay. At nanawagan tayo na magpalabas na siya ng executive order. So talagang sincero, si Pangulong Marcos na isuspende yung mapanira at irreversible na impact ng reclamation ng dredging sa Manila Bay, maglabas na ng executive order. Kung talagang nagpapatuloy dyan, talagang wala na nga pong mahuhuling isda ang ating mga mangingisda dyan sa baybagi ng Manila Bay. Dahil, syempre kapag nagtabon ka dyan, maapektuhan yung natural habitat ng mga isda. Ay, aalis mo mga yan talaga. Tama po, Tapos hindi lang kasi yung Manila Bay natin, hindi lang yung tinatambakan. Yung kinukuha ng pantambak, galing din sa Manila Bay. Ito yung corals natin. So, yung sa Nicolas Shoal, sa bahagi ng Cavite, na ito yung pinagmamalaki noon, ng DNR, dating Secretary si Mato, noong unang taon ng kanilang Manila Bay Rehabilitation. Sabi nila, bumabalik na yung corals at nabubuhay na. Ito yung winasak, halos magsimula yung dredging dyan at reclamation. Ito yung dinid ng mga barko para ipagtambak dyan sa gilid ng Manila Bay. Kaya doble, tama nun, yung tinambakan mo na sa mga bakawanan at mga seagrasses at iba't ibang mga marine ecosystem at winasak mo na talaga ng tuloy yan.
yung coral reef ng Manila Bay. Alam niyo ka Fernando, ewan ko kung may tinatawag nga, alam ko kung yung Parañaque Las Piñas watershed doon na yan, na talagang may isang panahon, yung pag namaan ka ng coastal, punta ka ng Las Piñas, punta ka ng Cavite, meron diyang isang di ba? Parang talagang protected yan eh. Pagsakan nga diyan yung Yes. bulungan sa may Parañaque, war ba yan? Yung may shadow diyan na parang talagang yun, ang daming bakawat, may isang panahon minsan na ang daming mga ibon dyan na naglilipar o nangangain. Nakita niyo ba yun, Fernando? Yan po ba na, hindi ako kasi nakakapasyal pa, pero yan po ba intact pa o nagalaw din yan? Yes, yun. Na-preserve yun dahil nga deklaradong, yan may Sanctuary. deklarahan yan marine habitat yan Paano yun? Kung may rehabilitation, kahit paano, maapektuhan din yun. Yung Bakawan, siyempre, may apekto yun, no? Yung marine ecosystem sa palibot niya, kung tatambakan. Kapag natapos na yung 420 hectares dyan sa reclamation sa Bacoor, no? Oo. At saka itong expansion na halos ng SM Prime Holding, no? Yung reclamation nila dyan, na magkatabi. Nasa pagitan lang ng MOA yan at saka doon sa may Bacoor eh. Yes. Kaya parang na lang yan, parang lunal. Palamuti. Nangyayari dyan, parang palamuti. Palamuti na lang yan, yung mangrove natin dyan. Pero yun nga, ang isa sa binabantayan natin, kasi malaki pa rin yung tulong yan. Kasi diba yung Bakawan ay itlogan at saka nagpo-produce ng pagkain at maraming klaseng species na nabubuhay dyan. Kaya pinoprotect na natin yan. Actually, 15, no? Meron kaming clean up dyan sa bahagi naman sa Las Piñas, Parañaque, habitat, no? Yung isla dyan para linisin, para manatili na produktibo. At yan yung isa sa pinagtatanggulan natin na yun yung nahuling fronteria ng mangrove area ng Manila Bay. Yun na nga. Talagang yan ang at kitang-kita ng ating mga mata sapagkat nandyan lang yan eh. Binabaybay. Akala natin na parang kulay lang yan, parang isang maliit na isla, pero napaka-importante pala niyan, Fernando. Opo, malaking bagay. Yan yung kailangan ng coastal area natin. Sabi nga namin, kung gusto talaga natin na maging sustainable at maging self-sufficiency talagang supply natin ng isda, no, na locally produced, ay dapat yung ganitong mga coastal area ay binabalik natin doon sa maging mangrove area, lalong-lalo na yung mga abandon na, ng mga fish pond dahil hindi na produktibo, dahil naging polluted na yung bahagi ng dyan sa nabutas going to Bataan, no, yung Bulacan, Pampanga. Imbis na i-reclaim, ang kailangan dyan para maibalik natin sana yung masaganang pangisdaan ng Manila Bay ay doon sa mangrove. Ang problema, ito yung target, no? Na yun na yung ginagawang dahilan kung bakit kailangan ng i-reclaim para daw mapakinabangan dahil hindi na produktibo yung mga fish pond dyan. Kaya this is mali, no? Totally. Oo. At saka, tawag ko dyan, yung mga, paano ngayon, banggit nyo nga, lagana po yung mga fish pond doon na yan, So, ibig sabihin na abuso na yan, pagkatapos, para daw ma-rehabilitate, i-reclaim, ganyan ang kanilang Yes, ganun na yung direksyon. Hindi rehabilitation, kundi pagpapalit gamit na ng pangisdaan tungo doon sa pribadong pag-aari. Oo. Isang tanong na lang bago ko balikan yung ngayon, kailangan nyo rin ng grupo nyo ng intervention, yung mga ayuda. Hindi ba, ewan ko, Fernando, kapag ikaw ay nagtabon, isa lang ho naman halimbawa, baso, nilagyan mo ng kadin o anumang laman yan, aangat ang tubig, di ba? Yes, tama. Napaka-simple na niya. Simple na halimbawa. Kapag nagdagdag ka lang sa isang water, sa isang tubig, nagdagdag ka ng lupa, tataas yung lupa dyan, maghahanap yung tubig. Kasi yung tubig, hindi naman nawawala yan Mawabalik lang yan, di ba? Hanap yan ng mga babang lugar. Kaya nga matagal ng panahon, di ba? Itong Malabon ng butas, yung Valenzuela, going to Bulacan, pag high tide lang,
ay Yan. lubog na yan. Di ba? Mga indikasyon yan, hindi, ng epekto ng reclamation. Dati-dati, yung mga pintuan nila dyan, ngayon ay bintana na. Kasi patas ng patas yung kalsada, lumulubog na yung mga bahay dahil tumataas yung tubig, di ba? Kaya ito nangyari, itong mga nakaraan, di ba? Kung bakit lumubog yung area na yan, yung bahagi ng Candaba, dahil nga doon sa reclaim, na harangan mo na yung ano yan, yung malayang pag-agos Yung naturales ang daanan ng tubig. Siya nga, Yes, yung tubig talagang siya ang gumawa ng kanyang madadaanan eh. Oo nga, kasi may sariling ano na yung batas na eh. May sariling batas na yung kalikasan eh. Kung Tama paano po. talaga nila. Tapos yan ang binabago, pilit na binabago, no? Ng mga developer na mapagsamantala, hindi na nakonsinto doon sa mga milyonaryo na pati yung kabuhayan ng mga maliliit na mangisda at maliliit na mamay, mga magsasaka, ay winawasak para doon sa pagpapatuloy ng kanilang tuloy-tuloy na kita. Minsan napakasakit talagang isipin din, di ba? Kaya kukunti na lang, ito na lang yung kabuhayan namin, pilit pang tinatanggal. Hindi lang kasi nawalan kami ng kabuhayan sa ganit epekto ng reclamation eh. Pati yung tirahan, actually. Nawawalan kami ng tirahan. Kaya Speaking of kabuhayan po, ang ibang mga sektor ng transportasyon, lahat ng uri ng transportasyon, mga retailers, may mga tinatawag po na intervention dahil nga sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kayo ang mga mangingisda natin, hindi lang nanguhuli ng isda, consumer din. Meron ba kayo bang natanggap kasama rin ba kayo sa mga sektor na mabibigyan kahit pansamantala ng tinatawag na ayuda? Actually, sa ngayon wala pa. No? Itong tuloy-tuloy na pagtaas na 10 beses na pala itong nakaraang Martes. No? Sa pagtaas ng So wala kami nabalitaan na bibigyan ang balita, no? Kahapon na balita, yung mga transport. Ito yung bibigyan. That is, sinusuportahan namin na dapat lang naman talaga magkaroon ng fuel subsidy sila para hindi isingilin sa atin bilang mga commuter, di ba? Ganun din sana yung panawagan natin ng Pamalakay. Actually, meron kami panukalang batas sa Kongreso o Makabayan Block ng 15,000 production subsidy, no? Sa mga mangingisda at mga magsasaka para kahit sa paano ay yung 15,000 pambili ng gasolina para sa preparation ng mga magsasaka, no, ng kanilang lupa, pagsaka, ganoon din. Yung 15,000 ay maaaring magamit namin sa mga 5 araw, no, na paglaot. Malaking bagay sana yon na tulong, no, para sa ating mga mangisda dahil dito sa patuloy na pagsaali ng produksyon petrolyo. At ang pangalawang panawagan natin, yung pansamantala sana na isuspende yung paniningil ng value-added tax sa yung sales tax na langis Kasi automatic yan, di ba, Benji? Kung pag sinuspende mo yun, aabot sa mga 18 pesos per liter yung automatic na mawawala. Dahil dun sa value-added tax sa sales tax. Kaya nga parang minsan maiisip mo yung patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, ng presyo niya, ay parang magkasabwat yung mga kumpanya ng langis at saka yung gobyerno para pahirapan yung mamayan. Kaya yun sana yung gagawin para malaking tulong sa lahat, hindi lang sa amin, na direct ang gumagamit ng produktong petrolyo. Siyempre may epekto yan doon sa pagbaba ng inflation. Sa panayam ko sa grupo ng transportasyon kay Ginoong Moranda, ang isa sa grupong Piston na Ka Fernando, natanong ko yung tungkol sa OPSF. Kasi halimbawa, marami talaga, yung economic team, ayaw nilang galawin yung excise tax sapagkat yun daw pinagkukunan ng pondo para sa mga iba't ibang proyekto ng ating pamahalaan. Yung OPSF naman, yung binuwag na OPSF, kahit sasabi nga ni Ka Modi, sa bawat litrong bibilin piso na pupunta sa OPSF, 80% daw o 80 million barrels, 80 million liters ng langis ang nakukonsumo ng bansa araw-araw mula sa manufacturing hanggang sa lahat di automatic na 1 piso o 80 million kada araw kung gano'n sa simpleng komputasyon. Ano ang pananaw ng inyong grupo, Ka Fernando? Actually, sa karanasan natin,
sinusuportahan natin yung OPSF eh. Kaya lang, isang problema ng OPSF yung mga nag-manage. Diba? Talamak yung corruption dyan eh. Kaya nga tinanggal yan, imbis na ayusin, resolvehin yung corruption, ang ginawa tuloy, tinanggal yung OPSF at pinalibitai yung oil industry, di ba? Yun, pinalitan ng oil deregulation law. Oil deregulation law, pinalitan ng oil deregulation law na mas lalong pinalala. Di ba? Dahil lumakas lalo yung kartel at monopolyo sa industriya ng petrolyo. So, ano ito? Bukas ang pananaw nyo dito sa OPSF? Yes. So, tama. Magandang magandang intervention yun para matiyak na natin. Para saan yan, di ba? Yung ang layunin naman ng OPSF. Kapag nagbago ang presyo sa world market, kapag tumaas, meron kang pundo. Mapatatag. Para diba? Meron tayong panangga o shield, sabi nila. Oo, sabi na hindi ka agad-agad. Tulad ngayon, magbabawas lang ng produkto yung mga oil company, no? Yung oil, mga bansa na nagpupulot ng langis, automatic tataas na yung presyo, di ba? Mga speculation pa lang eh. Pag mawas lang sila ng produkto, tataas na yung presyo dahil kulang yung supply, di ba? Dahil monopolyo na nung illegal. Maganda sana yun, no? Yung OPSF. Kasi kahit pa paano, yung hindi ka agad gagalaw, hindi ka agad may impose yung pagpapataas ng presyo sa lokal, di ba? Dito sa retailer. Tapos, dapat ibalik. Kasabay dyan, dapat ibalik yung Petron na kontrolado ng gobyerno.